Siyempre, masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Yung term na pang sundalo, legit talaga. Gusto ko ng justice talaga. Ecclesiastes 9 verses 5 to 6. Sapagkat ang mga buhay ay nakatatalos na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman anuman. Ang kanilang pag-ibig, gayon din ang kanilang pagtatanim, at ang kanilang kapananghilian ay nawala ngayon. Sa bayan ng Tipakulaw, Aurora, kung saan nagtatagpo ang luntiang ganda ng Sierra Madre at ang tila kalmadong asul na karagatang Pasipiko, isang trahedya ang kumimpal sa mundo ng collegiate basketball. Opisyal nang idineklara ng mga otoridad ang pangyayari bilang isang purong aksidente. Ngunit sa likod ng mga ulat ng pulisya, may mga malalalim na tanong, iyak ng nagluluksang ina, at mga kilos ng nag-iiwan na malaking misteryo. Ano nga ba ang totoong nangyari sa mga huling sandali ni Rene Baterbonia at Divine Adili? Narito ang detalyadong kronolohiya ng mga kaganapan na unti-unting hinabi mula sa mga opisyal na ulat, pahayag ng pamilya, saksi at ng bulong sa loob ng koponan. Unang yugto, ang tagumpay bago ang bagyo. Nagsimula ang lahat sa isang matamis na panalo. Dinomina ng Ateneum Blue Eagles ang Adamson sa PhilOil Eco Oil Pre-Season Cup sa San Juan City sa score na 72-52. Kasama sa nagdiwang ang dalawang manlalaro. Rene Baterbonia, 19 years old, isang rookie standout mula sa Ateneo de Davao. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas nang magpakitang gilas siya sa palarong pambansa finals at naging MVP pa, at kapapasok pa lamang sa Maynila para sa UAAP Season 89. Divine Adili, isang Nigerian foreign student athlete na naging bahagi na ng koponan noong UAAP Season 88. Mataas ang moral, puno ng enerhiya ang koponan. Walang kamalay-malay ang sinuman na ito na ang huling beses na makikita nilang kumpleto ang Ateneo Blue Eagles. Pangalawang yugto, ang biyahe patungong Paraiso. Linggo, sumakay ang koponan sa bus patungong Aurora para sa isang team bonding sa isang sikat na resort sa barangay Lipit de Pakulao. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unclean o unang beses na nagpunta rito ang Ateneo. Tradisyon na nila ito, kaya't pamilyar na sila sa hapon, pagdating at agarang pagpupulong. Gabi, nagkaroon ng hapunan, sinundan ng mas marami pang meetings. Bandang alas 9 ng gabi, bedtime na, maagang pinapatay ang mga ilaw. At dito, pumapasok ang isang misteryo. Bakit tila napakaigpit at sunod-sunod na mga pagpupulong para sa isang bonding trip? Ano ang mga pinag-uusapan sa likod ng mga nakasarang pinto ng resort bago ang trahedya? Pangatlong yugto, ang huling umaga, Lunes. Alas 4 ng umaga, sa gitna ng kadiliman, sumalang ang koponan sa isang 4 kilometers run. 7:30 ng umaga, matapos mag-cool down, sabay-sabay silang nag-almusal na sinundan na naman ng mga team meetings. Bandang alas 10 ng umaga, masayang naglaro ng dodgeball ang mga manlalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Puno ng tawanan ang paligid. Pero hindi nila alam, paparating na ang nagpapadyang trahedya. Bandang tanghali, sumingit ang pananghalian, isang sandali ng katahimikan bago ang unos. Pang-apat na yugto, ang pagbago ng agos at ang trahedya. 2:30 hanggang 3:15 ng hapon. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng tadhana. Pumasok sa tubig ang coaching staff at mga manlalaro para sa kanilang aquatic exercises, isang uri ng resistance training para sa core strength at agility. Bandang alas 2:30, pumasok sa tubig, at bandang alas 2:40, nahulog sa malalim. Ayon kay Police Colonel Percival Pineda, naglalakad ang mga manlalaro sa tubig na hanggang hita lang ang lalim, nang biglang nakatapak sina Baterbonia at Adili sa isang biglang lalim na bahagi ng dagat o drop-off.
Sa mismong sandaling iyon, sinalanta rin sila ng malalakas na rogue waves at tinangay ng malalakas na agos patungo sa gitna ng dagat. Sinubukan silang iligtas ng resort lifeguard, ngunit nabigo ito. Bagamat alas 2:40 na ng hapon nangyari ang insidente, alas 3:15 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang lokal na pulisya at Philippine Coast Guard. Isinakay sa rescue vehicle ang dalawa, ngunit idineklara na silang dead on arrival ng doktor sa Aurora Memorial Hospital. At isang nakagigimbal na balita ang tumambad sa buong Pilipinas. Panglimang yugto, ang nakabibinging katahimikan at ang pagbabalik. Martes, habang ang mga labi ng dalawang atleta ay dinala sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City, kung saan ibabiyahe si Adili pabalik ng Nigeria at isa sa ilalim naman sa autopsy si Butterbonia sa hiling ng pamilya. Bumalik ang koponan sa Ateneo Campus bandang alas 5:30 ng Martes. Sinalubong sila ng mga grief counselors habang ang pamunuan ng Ateneo ay nangakong mag-iimbestiga. Ang mga misteryo na nanatiling nakabitin. Baka't mabilis ang pahayag ng Aurora Police na purely accident at walang foul play, mas lalong nagliyab ang mga hinala at emosyon dahil sa mga sumusunod na anggulo. Ang iyak at tanong ng isang ina, si Rovelyn Butterbonia, ina ni Rene, ay naglabas ng matinding hinagpis sa Facebook. Nalaman niya ang pagkamatay ng anak sa social media nang wala man lang opisyal o ebidensyang ipinapakita sa kanila. Ngunit ang mas malaking misteryo ay ang kanyang pagtatanong sa uri ng training. Kung sinabi nila sa amin ang ganitong uri ng training, hindi ko kailanman papayagan ang anak ko, hindi kami sinabihan. Inihalin tulad niya ito sa mga sikretong bootcamp ng koponan. Bakit itinago sa mga magulang ang mapanganib na aktibidad na ito? At isa ring isiniwalat ng isang trainee na matindi raw talaga ang training na tila pang sundalo. Pakinggan pa natin siya. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, inaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo. Bootcamp. O bootcamp. Walang basketball doon. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild. Dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Yung term na pang sundalo, legit talaga. Legit. Mental toughness. Ano to? Survival, bro. Mental toughness ang number one na ina-adya. Sa hiwalay namang podcast, Deadly Training ang tawag ng dating Ateneo player na si SJ Belangel sa training nila sa Aurora. Pinipigaraw talaga ang mga player sa puntong utak na lang ang gagana at hindi na ang katawan. Tinawag naman itong Hell Week ng dating Ateneo player na si Sean Ildefonso ng makapanayam sa iba pang podcast. Ang frustration sa pananahimik. Dito pumapasok ang matinding pagkadismaya ni Coach Jess Evangelio sa tila pananahimik ng pamunuan ng Ateneo sa mga unang araw. Kung ito ay isang simpleng aksidente, bakit tila nagkakaroon ng gap sa komunikasyon sa pagitan ng eskwelahan, ng coaching staff at ng pamilya ng biktima? Ang pagkilos ng pamahalaan. Nagpatawag agad ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission kasama ang CHED, DepEd, UAAP at SBP. Inatasan din ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang CIDG na maglabas ng hiwalay na ulat. Nais ng mga mambabatas ng Kamara na National Bureau of Investigation na ang humawak sa kaso at naghain ng resolusyon para sa isang congressional inquiry. Sabi nga ni Manila Representative Joel Chua, hindi ko pinagbibintangan ang sinuman, ngunit bawat lehitimong tanong ay dapat itanong at walang anggulo ang dapat baliwalain. Isang matinding trahedya, kaibigan, ang nangyari na ikinagulat ng mga sports fan at gayon din ng buong Pilipinas. Ngunit ang trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ng tao ay parang usok lamang. Isang sandali ay narito at sa isang kurap ay maaari itong mawala. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang pansamantalang paghinto habang hinahanapan ng hustisya at kalinawan ng bago at misteryong anggulo ng insidenteng ito. Ang tunay na comfort ng pamilyang naiwan
ay hindi nagmumula sa mga sagot ng tao, kundi sa pangako ng muling pagkabuhay, kung saan ang kamatayan ay tuluyan ng lulupigin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Unang Thessalonica 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may paghiyaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaibigan, oo, may muling pagkabuhay, at ang pag-asa natin sa mga trahedyang katulad nito ay hindi pag-asa na mula sa tao o hustisya man ang makapagpipigay ng comfort sa mga pamilyang nadurog ang puso. Ngunit ang pag-asa ng muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na sa kanyang pagbabalik ay may buhay na muli. Magkakaroon ulit ng buhay ang dalawang nasawi na mga kabataan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang buhay, ang daan, na nawa ay bigyan po kami ng kapanatagan na bagaman nangyayari Panginoon ang mga trahedya ng buhay. Tulungan po kami Panginoon na may mas maganda po kayong plano para sa bawat isa. Gabayin po ang mga nagluluksang pamilya, gayon din ang buong Pilipinas, at tulungan po kaming ituon ang pag-asa sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil po siya'y namatay at nabuhay na muli, ay may pag-asa ng pangalawang pagkabuhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong pagbibigay sa amin ng pag-asa na tinalo niyo na ang kamatayan. Salamat Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na siya rin aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.